Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Diyos. Banal at mahabaging Ama naming Diyos na nagmamahal sa amin at nagbigay sa amin ng tunay na buhay at pag-aasa sa pamamagitan ng dakilang sakripisyo ni Hesus Kristo. Salamat po sa oras na ito, sa inyong pagbibigay ng pagkakataong ito na sama-sama po kaming nakikinig ng inyong salita. Kahit dumadaan po kami ng iba't ibang uri ng pagsubok at kahirapan sa mga nangyayari ngayon, salamat pa rin po kami sa inyong paggabay sa amin at pag-iingat sa amin sa pamamagitan ng dakilang kamay ng Panginoon. Kahit hindi po namin nalalaman kung hanggang kailan ang ganitong panahon ng kahirapan, naniniwala po kami na may napakahalagang plano ang Panginoon sa amin para sa kaligtasan ng ilang mga kaluluwa at para bumangon muli yung mga kapatiran na nanghihina sa kanilang pamumuhayang Kristiyano. Sa oras na ito, samahan niyo po kami sa aming fellowship na ito at turuan niyo po kami ng inyong kalooban na dapat naming malaman at lakaran sa aming pamumuhay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. Pangalawang Korinto, chapter 3, verse 1. Pangalawang Korinto, chapter 3, verse 1 hanggang verse 3. Okay, babasahin ko po ito. Pangalawang Korinto, chapter 3, verse 1 hanggang verse 3. Magsisimula ba kaming muli na purihin ang aming sarili? O kailangan ba namin, gaya ng iba, ng mga sulat ng pagpupuri sa inyo o mula sa inyo? Kayo mismo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Ipinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na iniingatan namin, isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Yung topic po ng ating yung sermon po ay Epistle of Christ. Epistle of Christ. Yung sulat ni Kristo. Yung meaning po ng epistle ay letter. Letter ay pero po yung mga sulat ng mga apostol sa Biblia ay tinatawag na epistles. Okay. Pero yung same meaning, letters. Yung message nila, letter. Pagsabi na po natin yung sulat, saan po nasusulat? Papel. Papel po. Tapos, ano po yung mga ginagamit sa pagsusulat? Yung pencil, diba? Pencil. Dito po, yung tinta.
ay ink. Okay? Kasi dati, sa dating panahon, wala pa pong ballpen. Kaya ano po yung ginamit nila? Ink. Okay? Kaya sa Tagalog, tinta. Tapos, papel po ay ginamit po nila. Pero yung sulat po nabanggit po dito sa 2 Corinthians chapter 3 ay ibang uri ng sulat. Okay. Ibang uri ng sulat. Sabi po niya po si Pablo, kayo mismo ang aming sulat. Kayo ang aming sulat. Okay. So ano pong meaning? Tao ay pwede maging sulat. So pag sabi po natin yung sulat, may message. Okay? Pag pinabasa po natin yung sulat, may mensahe doon na gusto niya iparating sa akin. May message. Kung ano ang gusto niyang sabihin. So, ipapaliwanag ko po yung saglit tungkol sa background po dito. Yung Corinthian Church po ay itinayo ni Apostol Pablo sa kanyang pangalawang mission trip. Okay? Yung unang mission trip ay malapit lang. Cyprus, tapos Pisidia, Antioque, tapos Lystra, Iconio, Lystra, Derbe. Doon po binato si Apostol Pablo, pero bumangon muli. So yun po yung unang mission trip. Pero sa pangalawang mission trip po, nakarating po si Apostol Pablo hanggang sa Macedonia, Philippian Church, tapos Thessalonian Church, Berea. Yun po yung bandang Macedonia. Tapos nakarating din po siya hanggang sa Acayas, yung Italy, yung Greece, Athens, tapos Corinto. Nakarating po siya sa Corinto. Doon po, ipinangaral po niya po sa Pablo yung Ebanghelyo. Kaya nagsimula po yung church. Pero yung condition po, doon sa kalagayan po doon sa Corinthian Church, hindi po ganun kaayos. Maraming mga maling bagay na nangyayari doon sa Corinthian Church. So, isa sa mga problema nila ay ayaw nila tanggapin yung otoridad ni Apostol Pablo bilang isang apostol. Kasi po si Apostol Pablo ay hindi po siya kabilang sa 12 disciple ni Jesus. Tama po ba? So, yung 12 disciple, sila po ay tinatawag na apostol. Pero, si Pablo po, sa unang pangalan niya, Saulo, sa una, so, umusik po siya ng labis sa iglesia sa Jerusalem, sa una. Kaya nauna po siyang umusik sa iglesia sa unang panahon. Kaya nung namatay si Stephan, iningatan po niya, nagbantay po siya ng mga damit ng mga tao, bumato kay Stephanas. Okay. Pero naligtas po si Pablo on the way, papuntang Damasco. Doon po niya nakita si Jesus, narinig po niya ang boses ni Jesus. So doon po siya na-save. Pagkatapos, immediately, nagsimula po siyang nangaral. Sa una, natakot po yung mga apostles sa kanya. Dahil yung kanilang pagkakilala kay apostol, yung Saulo ay taga-usik po siya sa iglesia. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, nagsimula po yung ministry ni Apostol Pablo sa loob ng church. Pero, doon po sa Corinthian Church, meron pong mga ilang tao na ayaw tumanggap ng
otoridad ni Apostle Pablo bilang apostles. Na nagsabi, hindi siya kasama doon sa 12 disciple, hindi siya kasama doon. Kaya hinihingi po niya yung authorized letter from Jerusalem. Letter. Okay. Letter na napatunayan, so nagpapatotoo na si Pablo ay talaga apostol. Kaya medyo nahirapan si Apostle Pablo sa kanyang ministry doon sa Corinthian Church. Kaya verse 1, chapter 3, verse 1, magsisimula ba kaming muli na purihin ang aming sarili? Purihin ang aming sarili? At kailangan ba namin gaya ng iba ng mga sulat ng papupuri sa iyo? Yung sulat ay parang recommendation letter. Authorization letter. Si Pablo ay apostle talaga. Recommendation letter. Kaya, yung puso po ni Apostle Pablo medyo mabigat. Okay. Kasi alam po, kasi yung, kung titignan po natin sa Bible, yung nagbigay ng position ng apostol sa kanya, hindi ang tao. Yung position po, yung ministry po ni Apostle Pablo ay hindi po galing sa tao, galing sa Diyos. Pero yung mga ilang taga-Korinto ay humihingi ng mga letter. Ano ba yung letter? Dinala mo. Kaya sabi po ni Pablo, kayo mismo ang aming sulat kayo. Kayo ang bunga. Okay? Kayo ang bunga ng aking ministry. Kayo. Ligtas pa kayo? Kung ligtas na kayo, kayo ang bunga ng ministry ko. Paano naligtas kayo? Dahil kumilos ang Holy Spirit sa iyo. Ginamit ako ng Holy Spirit. Tapos, lumalago ba kayo sa pananampalataya? Paglago ng pananampalataya mo, yun ang ebidensya na kumilos ang Diyos sa iyo. Yan ang ebidensya na ginagamit ako ng Diyos para sa iyo. Kayo ang sulat. Hindi kailangan mga sulat sa letter, sa papel. Okay? Kayo mismo ay sulat. Yun po yung gusto niyang sabihin. Verse 2, kayo mismo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yung sulat, yung Corinthian brothers, sisters, sabi ni Pablo, sila daw yung sulat, tapos yung mga nakasula sa kanila ay binabasa ng ibang tao. Binabasa ng ibang tao. Okay. Anong uri ng sulat po ito? Yung sulat po ito ay ito po yung bunga ng pananampalataya. Pag maganda po ang sulat, okay, yun po yung napapansin ng mga tao, ay maganda yung pamumuhay niya. Yung sulat po dito ay pamumuhay. Yung kanilang pananampalataya. Hindi lamang po sa bibig, kundi sa kanilang pamumuhay. So, pinapatunayan yung kanilang pananampalataya sa pamagitan ng pamumuhay nila. Yun ang sulat. Pag maganda po yung kanilang pamumuhay, napapansin po ng kapitbahay. Nagbago na siya, malaking pinagbago siya. Pero kung hindi po maganda po yung sulat sa kanilang pamumuhay, pangit. Bakit ganun? Bakit ganun pa? Tuwing linggo, nagsisimba, pero bakit ganun pa yung ugali niya? Bakit ganun pa rin yung kanyang pananalita? Bakit ganun pa rin yung kanilang pamumuhay? Kaya ayaw ko magsimba sa inyo. Parang ganun po. So, parang iba po yung sulat. Iba po yung binabasa ng ibang tao. So, yun po yung meaning ng letter.
verse 3, ipinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na iningatan namin, isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. So, ipapaliwanag ko mamaya kung anong ibig sabihin, tapyas ng bato. Okay. Yung unang sulat ay tapyas ng bato. Yung bagong sulat ay tapyas ng puso. Okay. So, para mas maintindihan po natin, para mas madali makuha po natin yung idea, chapter 2, verse 14. Chapter 2, verse 14. Hanggang 16 po, from verse 14 to 16, babasahin ko po. Subali salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo at sa pamamagitan natin ay pinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan na patungo sa kamatayan, at sa iba ay samyong mula sa buhay tungo sa buhay. Sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Yung sulat, samyo, malapit po yung lesson dito. Okay? Ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Pagkakilala kay Kristo, yung samyo ng pagkakilala kay Kristo sa bawat dako ay ipinahahayag sa mga tao. Halimbawa, pag kumain kayo ng durian, may amoy. Gusto niyo po yung amoy ng durian? Yung amoy ng impyerno daw, amoy ng impyerno. Pero yung lasa ng langit. Yun po yung sabi nila. Yung durian, amoy ng impyerno. Pero lasa ay galing sa langit. So yun, pag kumain ka ng durian, hindi maaari maitago yung amoy. Tama po ba? Pagkatapos kumain ka ng durian, tapos pagpupunta ka sa bahay, anong meron doon? Amoy ng durian. Pag sumakay ka sa jeep, mapapansin po nila? Ayaw nila. Pag sumakay sa MRT, LRT sa Manila, mapapansin nila agad? Amoy ng durian. Bakit may amoy? Dahil kumain ka ng durian. Hindi mo maitago yung amoy ng kinakain mo. Pag kumain ka ng kimchi, anong lumalabas sa bibig? Amoy ng kimchi. Okay? Hindi pwede maitago po natin yung amoy ng ating kinakain na galing sa loob. Galing sa loob yan. Kung meron pong ganung tao, ay kumain ako ng durian, pero kung walang amoy ng durian, anong ibig sabihin? Kumain ba siya o hindi? Kumain ako ng durian, pero walang anumang amoy, naramdaman. So, nagsisinungaling siya. Kung may durian sa loob, yung amoy ng durian ay dapat lumabas. Ganun po, kung si Kristo ay nasa ating puso, kung nabubuhay si Kristo sa ating puso, ano ang dapat lumabas? Samyo ni Kristo ay dapat lumabas. Okay. Yun po yung natural na bagay.
Ay Christian ako, ligtas ako, si Kristo ay nabubuhay sa aking puso, pero kung walang anumang samyo ni Kristo lumalabas, anong ibig sabihin? Si Kristo ba talaga nabubuhay sa kanya? Wala. Parang baka yung nagsisinungaling. Kristiyano ako. Si Kristo ay nabubuhay sa aking puso. Kung gano'n, dapat yung samyo ni Kristo ay lumalabas sa pamamagitan ng pamumuhay. Sa bawat dako, kung saan man tayo pumunta, yung mga tao sa paligid po natin, dapat nila mapansin, ay ito, iba ito. Ibang amoy ito, ibang amoy. Ibang amoy ng taong ito. Kung hindi tayo naliligo ilang araw, anong amoy? Iba yung amoy, di ba? Kaya araw-araw tayo naliligo para wala pong ganong mga masamang amoy. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan. So, anong ibig sabihin? Sa mga napapahamak, di ba? Sa mga napapahamak, yung samyo ni Kristo ay parang samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan. Pero sa mga naliligtas, pero sa mga Kristiyano, yung samyo ni Kristo ay samyo mula sa buhay patungo sa buhay. Dalawa. Parehong amyo yan. Parehong samyo. Samyo ni Kristo ay pero maganda po siya sa mga naligtas. Pero pangit po siya sa mga hindi paligtas. Para sa mga Kristiyano, yung amyo ni Kristo, anong uri ng amyo? Pag narinig po natin yung words of God, nung na-save tayo, nung naligtas po tayo, masaya po tayo. Masayang masaya nung naligtas po tayo. Nung napansin po natin, nung nakilala po natin si Kristo, so, tuwang-tuwa po tayo dahil sa samyo ni Kristo. Yung samyo ng salvation. Samyo ng walang hanggang katubusan. Yung samyo ng langit. Samyo ng makalangin na bagay. Samyo ng walang hanggang buhay. Samyo ng walang hanggang yung kaluwalhatian. Yung samyo ng bunga ng Holy Spirit. Yung bunga ng Holy Spirit. Ano po yung bunga ng Holy Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, ano po? Faithfulness, gentleness, self-control. Siyam. Kung may bunga, ano pong meron? Samyo. Yung samyo ng bunga ng Holy Spirit. Maganda po siya sa mga Christian. Pero sa mga unbelievers, John chapter 7 verse 7, sabi po doon, hindi kayo maaaring kapupuutan ng salibutan, unit ako ay kinapupuutan nito sapagkat ako ay nagpapatotoo laban dito na masasama ang kanyang mga gawa. So, kinapupuutan si Jesus ng salibutan. Okay? Kinapupuutan ng salibutan si Jesus. Bakit? Si Jesus po ay lagi nagpatotoo na yung mga ginagawa ng salibutan ay masama. Okay. Yun po yung lagi sinabi ni Jesus. Sapagkat ako ay nagpapatotoo laban sa salibutan na masasama ang kanyang mga gawa. Kaya yung taga-salibutan po ay galit na galit kay Jesus. Para sa kanila, para sa mga taga-salibutan, yung samyo ni Kristo ay masama.
pangit sa kanila. Kasi puro kasalanan, yung punishment, mga impyerno, kailangan magsisika, dapat maipanganak na muli. Yung topic po ni Jesus ay hindi po tungkol sa salibutang ito. Yung lagi po yung mga pinag-usapan po ni Jesus, yung aral po ni Jesus ay tungkol saan po? Tungkol sa salibutan o tungkol sa langit? Tungkol sa langit. Tungkol sa makalangit na bagay. Heaven, eternal life, eternal salvation, eternal glory. Yung puro tungkol sa mga makalangit na bagay. Kaya, yung mga tao ng salibutan, yung kanilang puso ay nakapokus lagi sa mga makalupang bagay lang. Kaya ayaw nila mapakinggan yung mensahe ni Jesus. Ay, pangit yan, pangit. Wala akong interes. Wala akong time. Busy ako sa salibutan. Wala akong time para sa langit. Yung tungkol mga medyo malayong mensahe, medyo malayong mensahe, malabong mensahe. John chapter 17 verse 14, ibinigay ko sa kanila ang inyong salita at napuo sa kanila ang salibutan. Sapagkat hindi sila taga-salibutan, gaya ko naman na hindi taga-salibutan. Si Jesus po ay hindi taga-salibutan. Si Jesus po ay taga-langit. Kaya nung nakita ni Jesus yung mga ginagawa ng mga tao sa salibutan, ay masama. Kaya yung mga Kristiyano, pag i-share po natin yung ating salvation testimony, pag share po natin yung ating testimony, salvation, ano po yung reaction ng mga taga-salibutan? Masaya sila o parang iba? Hindi nila naintindihan. Hindi po nila naintindihan yung ating testimony. Hindi nila naintindihan yung samyo ni Kristo. Tapos, pag nakita po nila na puro nasa busy po tayo sa gawain ng Diyos. Wala tayong ibang time, di ba? Busy po tayo sa gawain ng Diyos. Nasa church lagi, mga Bible lang, binabasa, parang ibang lahi tayo. Pag nakita po nila yung ganong mga yung buhay po natin, so, wini-welcome po nila tayo? Hindi. Sa kanila, yung samyo ni Kristo ay hindi maganda. So, kailangan po natin check-in po yung ating sarili. Kung anong uri ng samyo ay lumalabas galing sa akin. Baka sa mga brothers, sisters, masamang samyo. Sa mga taga-salibutan, magandang samyo. Kung ganon, baliktad po yan, baliktad. Dapat sa mga Kristiyano, magandang samyo. Okay. So, balik po tayo sa chapter 3, verse 1 to 3, 2 Corinthians. Nagkatanggap po ba kayo may experience po kayo na tumanggap ng letter? Letter, okay? Love letter? O email lang? O chat, group chat lang? Messenger? So, maraming uri ng paraan ngayon. Sa lahat ng mensahe, sa lahat ng sulat, may meaning. So, doon po natin nababasa yung puso ng mga naksulat. Kung ano ang iniisip niya. Kung ano ang gusto niyang sabihin sa akin. Yun po ang sulat.
So, yung topic po natin ngayon ay sulat sa ating puso na isinulat ng apostol, isinulat ng Holy Spirit. So, kailangan po natin check-in po ngayon kung ano ba ang nakasulat sa aking puso. Kasi po, yung mga nakasulat sa ating puso, yun lamang ay isina sa buhay natin. Yung ating knowledge, hindi po yung lumalabas sa pamumuhay. Yung knowledge lang. Pero, yung mga nakasulat sa ating puso, yung mga nasusulat sa ating puso, yun lamang nangyayari sa ating buhay. Kaya check-in po natin yung ating sarili. Kung hindi pa nakikita yung mga change sa buhay, so baka walang sulat sa puso. Okay? Baka wala pang sulat sa puso. Kaya, so wala pang change. Kasi po ito po yung promise ng Diyos. Ito po yung pangako ng Diyos. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, kapag isang tao ay ligtas na, yung naninirahan na yung Holy Spirit sa ating puso, at gumagabay po siya sa ating puso, nagtuturo po siya sa ating puso tungkol sa kalooban ng Diyos, yun ang nangyayari sa ating puso. Unang Thessalonica, chapter 1, verse 9. Nine to 10, sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin, kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan, upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos, at upang hinintain ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa amin mula sa puot ng darating. Ito po yung mga storya po ng Thessalonica Church. Thessalonica, nabalitaan po, narinig po niya po sa Pablo kung paano sila ay bumaling sa Diyos. Yung dati po nilang buhay, Diyos-Diyosan. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun po yung dating buhay. Pero dito, bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Malaking change ito. Dati po nilang yung buhay, naglingkod po sila sa mga Diyos-Diyosan, sa salibutan, pero bumaling po sila sa Diyos, tapos naglingkod. Ngayon po, naglingkod na sila sa tunay na Diyos, tapos, ano po yung hinihintay nila? Ano po yung hinihintay? Second coming of Jesus. Yun po yung pag-asa po nila. Hinihintay po nila yung second coming of Jesus. Hindi po yung loto. Hindi po yung mga pag-angat sa buhay. Yung kanilang pag-asa ay pangalawang pagdating ni Hesus Kristo. Ano po, hinihintay pa? Hinihintay pa ninyo yung second coming of Jesus? Ano po yung hinihintay ninyo? Ano po yung hinihintay natin? Katapusan ng itong COVID-19. So, siyempre, yun po yung hinihintay ng lahat ng tao ngayon dahil nahirapan po tayo sa ganitong panahon. Katapusan ng itong mga pandemic. Ano pa po yung hinihintay? So,
So ito po, ganito mga change. Paano yung mga apostles, di ba? Yung mga apostles, dati, takot na takot sila sa mga Hudyo, di ba? Okay. Si Pedro naman, nag-deny siya si Jesus 3 beses sa harap ng isang maliit na batang babae. Nung dinakip si Jesus, yung lahat ng ibang mga apostles, disciples, ay tumakas na. Nakakahiya, pero nangyari po yan, tumakas po silang lahat. Kahit binuhay muli si Jesus, nagtipon-tipon po sila na nakasara yung pinto dahil takot po sila sa mga Hudyo. Pero, paano sila nagbago? Malaking change. Si Saul, paano po siya nagbago patungos kay Pablo? Saulo, Pablo. Tayo po, yung mga Kristiyano, yung mga kapatiran dito, paano kayo nag-change ng ganito? Malaking difference, di ba? Malaking pagkakaiba pag kino-compare po natin yung ating dating pagkabuhay sa kayong buhay ngayon. Malaking change. Anong nangyari? Hindi po ito madaling gawin. Hindi po ito madaling nangyayari. Isang tao na sanay na sa dating kaugalian, sanay sa mga dating kalikuhan, matigas yung ulo. Okay. Paano siya maligtas at makapaglingkod po siya sa Diyos lamang? Okay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang Diyos lang magagawa. Yung unang tipan ay nakasula sa tapyas na bato. Yung tapyas na bato ay meaning ng Ten Commandment. So, Exodus chapter 31. Verse 18. Exodus chapter 31, verse 18. Pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moises ang 2 tapyas ng tipan, ang mga tapyas na bato na isinulat ng daliri ng Diyos. Exodus chapter 31, verse 18. So, ilan po ba? 2 tapyas ng tipan, 2 tapyas na bato. So, ano po yung nakasulat doon? 10 Commandments. 2 tapyas na bato, yun po yung isinulat ng daliri ng Diyos. Ang Diyos mismo nagsulat doon. Okay? 2 tapyas na bato. Kaya dinala po ni Moises yung 2 tapyas na bato, pero nung bumaba po siya, ano po yung narinig po ni Apostol Pablo? Maingay sa baba, maingay. Ano po, bakit maingay sa baba? Anong ginagawa nila? Gumawa sila ng gintong guya. Si Aaron sa kayong mga Israelita, pag nakita po nila na matagal na si Moises sa bundok, ano po yung pumasok sa kanilang isip? Ay, patay na si Moises na ito. 40 days na, matagal na. Sigurado na patay. Kaya, gumawa po sila ng sariling paraan, sariling Diyos-Diyosan. Kaya, inuna nila si Aaron, si Moises ay namatay na. Kayo ang dito. Gumawa tayo ng gintong kuya. Kaya kinulak nila yung mga ginto tapos gumawa ng Diyos-Diyosan. Ribulto. Tapos sumayaw sila. Yun po yung narinig po ni narinig ni Moises. Chapter 32.
Verse 17, nang marinig ni Joshua ang ingay ng bayan habang sila ay nagsisigawan, sinabi niya kay Moises, may ingay ng digmaan sa kampo. Unit kanyang sinabi, hindi yun ingay ng sigaw ng pagtatagumpay o ingay man ng sigaw ng pagkatalo, kundi ingay ng umaawit ang aking naririnig. Nang makalapit siya sa kampo, kanyang makita ang guya at ang pagsasayawan. Ang galit ni Moises ay nag-alap at kanyang ibinato ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay, binasak ang mga ito sa paanan ng bundok. Okay. Ibinato ni Moises ang mga tapyas na pato. Kaya nabasak. Yung law, okay, parusa. Okay? So, ano po yung utos? So, keep the law, okay? Mabubuhay ka. Do, okay? So, maliligtas ka. So, ito po yung sinasabi ng batas, okay? Sumunod ka, maliligtas ka. Okay? Gumawa ka, maliligtas ka. Kung hindi, paparusahan kita. May parusa. Takot, di ba? Takot. Kung ganon, akala po natin, pag mabigat yung parusa, takot na takot yung mga tao, siguro susunod sila. Ganon po yung mga inisip natin. Pero, hindi po ganon nangyari sa kasaysayan ng bansang Israel. Kahit na binigyan sila ng 10 utos. Tapos, nagkaroon po ng mga promise sa pagitan ng Diyos at Israelita. Pag sumunod ka sa akin, pagpapalain kita. Pag hindi ka sumunod sa akin, susumpain kita. Sabi naman ng mga Israelita, Opo, Panginoon, susunod kami sa inyo. Susundin namin ang utos mo. Yun po yung mga sabi nila, susunod kami. Susunod kami. Pero sa araw na ibinigay ng Diyos kay Moises ang 10 utos sa tapyas na bato, ano po yung ginawa nila? Gumawa sila ng gintong guya. Sa araw na yun, gumawa sila ng gintong guya. Kaya ilan po ba namatay? Nabuwalang halos 3,000 katao sa mamamayan ng araw na yun. 3,000 ay namatay. Yung utos, kautusan ng Diyos ay banal at ganap. Wala pong problema sa utos. Yun po yung katangian ng Diyos. Hustisya ng Diyos. Pero yung unang tipan ay hindi po nagbigay ng tunay na pagsunod. Yung puso. Hindi po nagbibigay ng change sa puso. Yung ibinigay ng utos, ang ibinigay ng utos ng Diyos sa Israelita, takot. Takot. Pero yung kanilang matigas na ulo, yung kanilang katigasan sa puso, yung kanilang ugali na sanay sa dating pamumuhay, nagbago po siya? Hindi po. Kahit binigyan po sila ng utos ng Diyos, 10 utos, marami pang mga utos, dapat mong gawin yan. Hindi dapat ito. Maraming mga bawal.
Pero yung kanilang katigasan sa kanilang puso at isipan ay nandyan pa rin. Pag takot na takot po sila, kunwari lang sumunod. Pero kung wala, bumabalik naman sa dating pamumuhay. Wala pong tunay na change sa kanilang puso. Kaya ito po yung sinabi ni Jeremiah, Propeta Jeremiah. Jeremiah chapter 13 verse 23. Jeremiah chapter 13 verse 23. Mababago ba ng taga-Ethiopia ang kanyang balat? Unang leopardo ang kanyang mga batik. Kung gayon, makakagawa din kayo ng mabuti, kayong mga sanay, gumawa ng masama. Anong kulay ng balat ng taga-Ethiopia? Itim o puti? Black, diba? Mababago ba yung kulay ng balat? Kung naglagay siya ng maraming cosmetic, pwede? Shining, lalong shining yung itim. Hindi mababago. Yung batik ng leopardo, so mawala ba? Hindi. Kung gayon, kung mababago ng taga-Ethiopia yung kanyang balat, kung ganon, imposible, di ba? Kung pwede, makagagawa din kayo ng mabuti. Kayong mga sanay gumawa sa masama. Alin po mas mahirap na mangyari ayon sa sinabi ni Jeremiah? Mas madali, mababago ng taga-Ethiopia yung kanyang balat, mas madali yan kung makagawa ka ng mabuti. Mahirap. Sinabi ni Propeta Jeremiah, mahirap mangyari yan. Kahit daming mga utos sa lumang tipan, paulit-ulit, sinuway po nila. Paulit-ulit. Ano po yung ibig sabihin? Yung kanilang problema lamang, yung historya po yung mga kasaysayan ng Israelita ay shadow ng mga Gentile. Yung kanilang ginawa ay ginagawa ng mga Gentile. Ang nangyari sa kanila ay nangyayari din po sa mga Gentiles. The same character. The same. Awit chapter 78. Pumunta po tayo sa Awit chapter 78. Verse 17, ito medyo mahabang chapter ito, Awit chapter 78. Ito po yung tungkol sa patuloy po nilang pagsuway sa Diyos. Okay. 17, gayon may lalo pa silang nakasala laban sa Kanya na naghihimaksik laban sa kataas-taasan sa ilang. So, gayon man. Anong ibig sabihin gayon man? Kahit pinagpala sila ng Diyos, kahit nabigyan sila ng napakalaking blessing, gayon may, tuloy sila nakasala. Verse 32, sa kabila ng lahat ng mga ito, patuloy pa rin silang nakasala. Sa kabila ng kanyang mga kababalakan ay hindi sila sumampalataya. Sa kabila ng mga biyaya ng Diyos, sa kabila ng mga gabay ng Diyos, sa kabila ng mga napakalaming blessing ng Diyos, patuloy sila pa rin sa pagkakasala. Verse 36, unit kanilang tinuya siya ng bibig nila.
Nagsinungaling sila sa kanya na sa pamamagitan ng kanyang mga dila, sapagkat ang puso nila ay hindi tapat sa kanya, ni naging tapat man sila sa tipan niya. Verse 41, kay dalas na maghimaksik sila laban sa kanya sa ilang at sa diserto, siya ay kanilang pinagdamdam. Ang Diyos ay tinukso nilang paulit-ulit. Ang banal ng Israel ay kanilang ginalit. So ang Diyos ay tinukso nila, isang beses lang po, paulit-ulit. Kaya ito po yung katigasan sa ulo. Yung sulat, yung utos ng Diyos ay saan po nakasulat? Sa tapyas ng bato. Kaya inilagay po nila yung tapyas na bato sa loob ng Ark of Covenant. Tapyas na bato, di ba? Pero bakit ganito pa rin sila? Nakasulat sa tapyas na bato, pero hindi pa nakasulat sa kanilang puso. Okay. Minsan, ganun din po. Marami po nakasulat sa Bible. Ito. Pero dito lang nakasulat. Dito lang nakasulat. Sa ating puso, walang nakasulat. Katulad po ng mga Israelita, ang Diyos mismo nagsulat sa kanyang sariling daliri ng sulat sa tapyas na bato. Nandiyan na, lagi, sa gitna ng kampo. Pero yung mga Israelita, paulit-ulit tinukso ang Diyos. May konting problema, galit agad, complain agad, tinukso nila ang Diyos. Sa ating panahon, sa buong mundo ay puno ng itong Biblia, puno na. Yung Biblia po ito ay puno na, mapuno na sa buong mundo. Halos lahat ng mga lingwahe, meron na po silang sariling Bible version, iba't ibang lingwahe, nagka-translate na. Pero yung mga mensahe po dito ay wala pa sa ating puso. Yung mga Israelita po, nakakita po sila ng 10 plague, di ba? Nakita po nila yung 10 salot. Tapos, naka-experience po sila sa Passover Day. Passover, nakatayit po sila sa Red Sea. Tapos, ano po yung kinain po nila sa ilang? Mana araw-araw. Kumain sila ng mana araw-araw. Yung inumin, saan po galing? Galing sa bato. Miracle talaga, araw-araw. Nakita po nila yung guidance ng haligi ng apoy sa gabi, haligi ng ulap sa mainit na araw. Nakita po nila yung guidance and protection ng Diyos sa loob ng 40 years. Ganun pa man, ganun may, nakasala pa rin. Dahil, ang kalooban ng Diyos ay hindi pa nakasulat sa kanilang puso. Yun po yung limitasyon. Yun po yung limitasyon ng unang tipan na nakasulat sa tapyas na bato. Wala pong problema sa kautosan ng Diyos. Ano pong problema? Sa yung puso ng tao. Okay? Matigas yung ulo, yun po yung problema. Kung tayo po ang nag-hender sa Israelita, ganito po siguro yung ginawa ko. Sige, ayoko na sa'yo. Bakit pa ulit-ulit tinukso mo ako? Bakit pa ulit-ulit nakasala pa rin laban sa akin?
Sige, kayo nang bahala. Give up na lang ako sa iyo, sumuko na ako sa iyo. Kung ang Diyos ang nag-ano sa kanila, sa ilang, ganun po yung gagawin ko. Okay? Pagod na pagod ako sa iyo, pagod na pagod ako sa iyo. Bakit ganun pa rin lagi? Pagod na pagod, give up na ako, sige, bahala na kayo. Bumalik kayo sa bansang Egypt. Mag-enjoy ka lang, mag-enjoy ka doon. Kung gusto mong bumalik sa Egypt, sige, bumalik na kayo. Kung ako ang nagmahalan sa kanila, siguro ganun yung gagawin ko. Give up na lang, give up. Dahil sobrang tigas yung ulo. Pero ang Diyos po, hindi po siya sumuko. Okay. Ganun pa man, hindi po siya give up. Kaya Jeremiah chapter 31, Isaiah, Jeremiah, so Jeremiah chapter 31. So verse 31. So ito po ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi sa mga lumang tipan. So, New Covenant. Okay? New Covenant. Verse 31 hanggang 34. So, babasahin ko po. So, sundan po ninyo ako daan-daan. Unit, ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na yon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat yun sa kanilang mga puso. At ako ay magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. At hindi na tuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa. Unang bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako ay makilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila. Sapagkat, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan na hindi ko na alalahanin pa, sabi ng Panginoon. So, ito po ay bagong tipan. Ano pong bagong tipan? Okay. Ganun pa man yung kanilang katigasan sa ulo. Ganun pa man. Paulit-ulit na kasala pa rin, lumalaban pa rin, sumusuway pa rin. Ganun pa man, sabi ng Diyos, patatawarin ko ang kanilang kasamaan, ang kanilang kasalanan, hindi ko na alalahanin pa. Patatawarin ko sila. I will forgive you. Unconditional. Kahit gaano katigas yung ulo, I will forgive you. Kahit gaano kasama yung puso, I don't care. Basta I will forgive you. Hindi ko na alalahanin pa ang kasalanan mo. So, ito po ay walang kondisyon. Yung sa unang kondisyon, sa unang utos, ano po yung kondisyon? Kung sumunod ka. Okay? Kung sumunod ka, maliligtas ka. Kung hindi, paparusahan kita. May kondisyon. Pero ganun pa man, ayaw nila sumunod. Pero ito po yung bagong tipan ay ano po? I will forgive you. Unconditional. Madali po ito gawin? Hindi ito magawa ng tao. Kasi po ang ginagawa ng tao, pag mabuti yung ginagawa niya sa akin, ako rin.
Pag masama yung ginagawa niya sa akin, ako din masama. Give and take, di ba? Give and take. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. Tapos, verse 33, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat yon. Okay? Yung aking kautusan ay isusulat. Saan po? Saan daw isusulat? Sa kanilang puso. Hindi po doon sa tapyas na bato. Isusulat ko yung aking kautusan sa inyong puso para makasunod ka. Ito po ay nangyari. Ito po yung nangyari. Ito po yung propesya, di ba? Ito po yung promise. Ito po yung natupad. Kailan po natupad ito? Natupad noong namatay si Jesus. Noong namatay si Jesus, lahat ng kasalanan natin ay tinubos na. Yun po yung katuparan ng itong propesya. Hindi ko na alalahanin pa ang inyong kasalanan. Tapos, noong bumaba po yung Holy Spirit, yung Holy Spirit, saan po? Yung mga sumasampalataya kay Jesus. Sa lahat ng mga sumampalataya kay Jesus, yung Holy Spirit, Banal na Espiritu ay bumaba sa kanila at naninirahan. Yung Banal na Espiritu po ay nagsulat ng kautusan ng Diyos sa ating puso. Hebreo chapter 8. Ito po yung nabanggit sa Hebreo chapter 8, verse 7. So Hebreo chapter 8, verse 7. Sapagkat kung ang unang tipang yun ay walang kapintasan, hindi na sana kailangan humanap pa ng pangalawa. Sapagkat nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila, sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako ay gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sambahayan ni Judah. Okay. Unang tipan, ano po yung unang tipan? Ten Commandment. Okay? Ten Commandment. Kung ang unang tipan ay walang kapintasan, hindi na sana kailangan pa ng pangalawa. Pero, ngayon, may limitasyon ngayon, di ba? Nag-fail ang tao sa harap ng unang tipan, nag-fail. Okay? Matigas pa rin sila sa harap ng unang tipan. Kaya doon po sa Ten Commandment, ano po yung nakikita po natin? Yung ating salvation. Ay, hindi ko kaya sundin ito, hindi ko kaya. Doon po natin nakikita yung ating katigasan ng ulo. Doon po natin nakikita yung ating kasalanan, kasamaan, sa harap ng Ten Commandments. Pero dito, bagong tipan. Ano po yung bagong tipan? Bagong tipan po ay kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesus Kristo. I will forgive you. Patatawarin kita at hindi ko na alalahanin pa ang kasalanan. Bumalik ka sa akin. Walang kondisyon. Bayat na. Tinubos na lahat ng kasalanan mo. Napatawad na kita. Pinatawad na kita. Lahat ng kasalanan mo natubos na. Tapos na. Bumalik ka sa akin. Yun po ang pangalawang bagong tipan. Chapter 8, verse 10. Ito ang tipan ng aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng marangang araw na yon, sabi ng Panginoon. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-isip. At isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko.
Verse 12, sapagkat ako ay magiging mahabaging sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan hindi ko na alalahanin pa. Ito po saan galing po? Galing sa Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34. Okay. Magiging mahabagin ako sa kanilang mga kasamaan. Tingnan po ninyo ng mabuti. Saan po daw mahabagin? Sa kasamaan. Naawa ang Diyos sa ating kasamaan. Ano pong ibig sabihin? Nung nakita po ng Diyos na hindi natin kayang sundin yung 10 utos, nung nakita po ng Diyos na sanay na sanay po tayo sa kasamaan at kalukuhan, naawa siya sa atin, naawa. Tapos nalaman din po ng Diyos na hindi natin kayang sundin yung 10 utos. Pag nakita natin yung mga katigasan ng ulo ng ibang tao, ano po yung emotion natin? Ano po yung feeling natin? Maawa o magalit? Magalit. Ay, grabe ito, grabe. Pag nakita po natin na yung mga minamahal natin sa buhay, yung family, ayaw maligtas, ayaw makinig ng Bible seminar, pag ganun po, ano ang naramdaman natin? Naawa o nagagalit? Naawa. Dahil, hindi nila alam yun, hindi nila. Hindi pwede pagalitan sila. Hindi nila alam yun. Yun po yung puso ng Diyos dito. Mahabagin siya sa kanyang mga kasamaan. Kaya, unconditionally, kanilang mga kasalanan, hindi ko na alalahanin pa. Ito po yung basehan. Yung basehan po ng sinabi ng Diyos dito ay kamatayan po ni Jesus. Kamatayan. Namatay si Jesus sa cross, lahat ng kasalanan natin ay tinubos na. Dahil sa ganitong pag-ibig. Unang Korinto chapter 11 verse 25, sabi po doon, ang kupang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Yung kupang ito ay bagong tipan sa aking dugo. Yung bagong tipan po ay tipan ng dugo. Bagong tipan. Titus chapter 3 verse 5. Pumunta po tayo sa Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5, babasahin ko po. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung salvation po, paano tayo naligtas? Dahil gumawa tayo ng mga mabuting bagay? Hindi po. Dahil sa kahabagan ng Diyos. Naawa siya sa atin. Naawa siya sa ating dating pamumuhay. Kawawa naman, kawawa. Bakit sanay ka sa ganung mga yung pamumuhay? Sige, pinatawat na kita. Sa pamamagitan ng bakit dumanag yung dugo ni Jesus? Dahil napatawad ni Jesus, napatawad ng Diyos yung ating kasalanan. Kaya dumanag po yung dugo ni Jesus at natubos na lahat ng kasalanan. Dahil napatawad na yung kasalanan. Yung kasalanan mo ay hindi ko na alalahanin pa. Ito yung mga biyaya, di ba? Biyaya. Hindi ako karapat-dapat sa salvation. Wala akong pag-asa. Hopeless. Hopeless ako. Wala akong magagawa. Sanay ako sa mga dating pamumuhay.
Doon ako isinilang, doon ako lumaki. Ganun lang mabubuhay pa ako sa hinanap na yung panahon. Pero, walang condition doon sa salvation ni Jesus. Amazing grace. Kaya ano po yung lyrics ng Amazing Grace? Amazing grace, how sweet the sound. They say the wretch like me. I once was lost, but now I am found. Sino po yung nakatakpo? Ako po ang nakatakpo o siya? Siya po ang nakatakpo. Ako po ang natakpuan. Lost ako, lost. Okay? Lost. Naligaw ako, naligaw. Parang tupang naligaw. Pero, ang Diyos ang naghanap sa akin, ang Diyos ang nakatakpo sa akin, ang Diyos ang gumawa ng paraan lahat. So, how precious did that grace appear the hour I first believed? Kaya kung titingnan po ninyo yung mga Amazing Grace, yung lyrics, verse 1, yung puro grace. That grace. It was grace. Grace. Amazing grace. Kaya, nung nasave po tayo, nung naligtas po tayo, nung nalaman po natin na lahat ng kasalanan ko ay tinubos pala sa pamamagitan ng dugo ni Hesus Kristo, nung makasalanan pa ako, nung masama pa ako, doon po, ibinuhos ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa akin. Doon po, isinulat ng Diyos yung kanyang kautusan sa aking puso. Yun po yung sandali. Kaya, may sulat na tayo. May sulat. Yung sulat po ito, hindi po sulat ng tao. Isinulat ng Holy Spirit. May sulat na tayo. Ezekiel chapter 36. Pumunta po tayo sa Ezekiel. Verse 26, Ezekiel chapter 36, verse 26, hanggang 28, babasahin ko po. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso na inyong laman. Aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. So, ito po ay ito rin po malaking change. Okay? Bagong puso, di ba? Bagong puso. Lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Bagong puso, bagong espiritu. Yung batong puso, ito po yung matigas na puso, di ba? Dati. Yung batong puso, alisin ko sa inyong laman, batong puso. Parang bato. Ano po yung ibibigay? Pusong laman. Yung pusong laman, matigas po hindi. Parang karne ng baboy, matigas po siya o hindi? Hindi po siya matigas. Yung dating pusong bato, inalis ng Diyos. Tapos yung bagong puso, pusong laman, okay, kagaya ng karne, ay ibinigay ng Diyos sa atin. Malambot. Di ba malambot? Pag malambot na, pwede ba sumunod tayo? Yes, pwede na sumunod. May willing po tayong sumunod sa Diyos. May willing. Bakit po yung mga Kristiyano ay may willing? Okay? Yung ating pamumuhay Kristiyano po, hindi po dahil sa takot sa parusa. Wala na po tayong takot sa imperno. Bakit may willing? Paano yung mga Kristiyano may willing na sumunod sa kalooban ng Panginoon? Dahil meron na po tayong bagong puso. Pusong laman. Malambot na puso. Kaya, gustong sumunod.
Hindi po tayo pinipilitan. Gustong sumunod. Gustong sumunod. So verse 27, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Ito po yung nangyari sa atin, di ba? At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Kaya yung ating paglakad, ayon saan? Ayon sa ating sariling laman, hindi na po ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po ang paglakad po natin araw-araw. Ito po yung promise ng Diyos. Promise. Paglalakarin ko kayo ayon sa aking mga tuntunin. Magiging ingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Ibig sabihin, sumusunod kayo sa akin. Ito po yung Christian. Ito po yung puso ng Christian. Ano pa po yung promise ng Diyos? Ano po yung bagong tipan? Okay? Patatawarin kita. Hindi ko naalalahanin pa ang inyong kasalanan mo. Tapos, ano pa po yung promise ng Diyos? Sasamahan kita. Sasamahan kita. Maninirahan ako sa iyo. Maninirahan ako sa iyo at tutulungan kita, gagabayan kita hanggang sa langit. Sama-sama tayo. Kaya yun po ang ngayon, sino po yung kasama natin? Yung Holy Spirit. Ang Diyos po ang kasama natin ngayon. Nanirahan po siya sa akin ngayon. Sa akin. Dati, di ba masamang tao tayo? Isang masamang tao lang tayo. Matigas yung ulo, madaling naliligaw. Pagdating sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, hirap na gawin yan. Okay? Pero ngayon, mula nung ligtas po tayo, yung pag-ibig niya ay ibinuhos sa akin, yung pag-ibig niya. Tapos, meron na akong pusong laman, kaya gusto rin magmahal sa Diyos. Nang mamahal ako sa Diyos, dahil siya muna nang mahal sa akin. Kapag nagmamahal po tayo sa Diyos, ano po? Gustong sumunod sa kanyang sinasabi o ayaw pa rin? Gustong sumunod dahil minamahal ko siya ngayon. Minamahal. Hindi dahil sa takot. Dahil minamahal ko siya, kaya yung kanyang sinasabi sa akin ay gustong sundin. Gustong sundin. Yun po yung pusong naman. Yun po ang kagalakan ko. Masaya ako sa pagsunod sa kanyang kautusan. Dati, hirap na bagay yan, hirap na gawin. Kapag may mata nakatingin sa akin, kunwari, pag walang mata nakatingin sa akin, ayaw. Pero ngayon, nasa aking puso ang Diyos. Lagi po siyang kasama. Yun po ang ito yung bagong tipan. Roma chapter 4. Roma chapter 4. Chapter 8 po, chapter 8 verse 4, Roma chapter 8 verse 4. Babasahin ko po, upang ang makatuwirang itinatakta ng kautusan ay matupat sa atin. Na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Makatuwirang itinatakta ng kautusan ay matupat sa atin. Okay? Ano po ito? Makatuwirang itinakta ng kautusan, pag-ibig. Okay, di ba? Yung 10 utos, from 1 to 4, love your God. From 5 to 10,
love your neighbor as yourself. Kaya, yung buong 10 utos, ano po? Pag-ibig po yan, pag-ibig. Love God, love your neighbor. Pag-ibig. Yung pag-ibig po ito ay natutupad sa atin na lumalakad ayon sa Holy Spirit. Sino po ang nagmamahal sa Diyos? Yung mga nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Yung mga nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, automatic, nagmamahal sila sa Diyos. Bakit nagmamahal ako sa Diyos? Dahil minahal niya ako. Sino po ang nagpapatawat? Sino po ang nagpapatawat? Yung mga nakatanggap ng kapatawaran. Yung mga pinapatawaran, sila po ang nagpapatawad. Minsan, hindi maganda po yung ginagawa ng ibang tao sa akin. Paano po natin pinapatawa sila? Dahil ako mismo pinatawad ng Diyos. Ako mismo pinatawad ng Diyos. Kaya, hindi po ganun mahirap na gawin na magpatawa sa iba. Dahil ako mismo pinatawad ng Diyos. Sino po yung sumusunod sa salita ng Diyos? Yung mga nagmamahal sa Diyos. Pag may pag-ibig, sumusunod tayo. Bakit walang sumusunod? Bakit hindi sumusunod? Dahil hindi sila nagmamahal sa Diyos. Sino po yung nagpapatotoo ng salita Ebanghelyo ng biyaya? Sino po yung nagpapatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya? Yung mga nakatanggap ng biyaya. Yung mga angel po ba? Yung mga angel, pwede po sila mag-evangelize? Yung mga angel? Hindi po. Bakit po? Namatay ba si Jesus para sa mga angel? Hindi po. Wala po silang idea kung ano po ang meaning ng pag-ibig. Yung angel, wala po silang experience na napatawat na yung kanilang kasalanan. Kaya yung kanilang, kahit naglilingkod sila sa Diyos, pero yung kanilang puso ay malayo sa ating puso. Dahil yung doon sa ating puso, may pag-ibig. Dahil nakatanggap na tayo ng kapatawaran ng Diyos, nakatanggap tayo ng pag-ibig ng Diyos, kaya mayroon po tayong pag-ibig para sa Diyos. Kaya pwede po tayo magpatotoo sa ibang tao kung paano ako na-save. Salvation testimony po yan kung paano ako na-save. Pwede rin, ikaw rin pwede katulad ko. Pero yung angel, hindi sila pwede makapag-totoo, mag-evangelize. Kung wala pa po tayong ganong pusong sumusunod sa salita ng Diyos o pusong nagmamahal sa Diyos, kailangan po check-in po yung ating sarili kung ano ba ang nakasulat sa aking puso. Baka dito lang nakasulat. Maraming mga talata. Pero sa ating puso, malabo pa. Kasi yun po yung sulat sa ating puso, yun po yung binabasa ng ibang tao. Sabi ni Apostle Pablo, kayo mismo ang sulat ni Kristo. Ano po ang binabasa po nila sa atin? Ano po yung binabasa ng kapitbahay sa ating pamumuhay? Ano po yung binabasa po nila? Ano po ang binabasa ng kaibigan sa aking puso? Okay. Yun po yung ating testimony. Awit chapter 40, awit. Verse 8. Awit chapter 40, verse 8. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Kinaluluguran kong sundin ang inyong kalooban, O Diyos ko, at ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kinaluluguran kong sundin ang inyong kalooban. Masaya ako sa pagsunod sa kalooban mo. Masaya ako. Malugod ako dahil ang kautusan mo ay nasa aking puso. Kaya masaya ako. Masaya ako. Kinaluluguran kong sundin ang inyong kautusan. Kaya, ito po yung paraan ng Diyos. Hindi po niya tayo pinipilitang sumunod ng Diyos, sumunod ng kautusan ng Diyos. Nagmahal siya sa akin, nagmahal siya sa akin. Unconditionally. Tapos, tinatawag niya yung mga tao. Halik kayo dito. Pumunta kayo dito. Manumbalik ka sa akin sapagkat tinubos na kita. Manumbalik ka sa akin sapagkat tinubos kita. Hindi po niya sinabi, tutubusin kita kung manumbalik ka sa akin. Ganun po ba sabi ng Diyos? Balik ka muna, tutubusin kita. Kung hindi, patay na. Ganun po ba? Hindi. Tinubos na kita. Tinubos na kita. Kaya, manumbalik ka sa akin. Kaya, hinihintay ng Diyos yung mga makasalanan. Tapos, yung mga makasalanan na bumalik sa Diyos, ay meron na sa kanilang puso yung sulat ng Holy Spirit. Sulat ng pag-ibig, di ba? Sulat ng biyaya. Ano po yung nakasulat sa ating puso? Okay? Biyaya. Pag-ibig ng Diyos. Yung kabanalan ng Holy Spirit. Okay? Yung bunga ng Holy Spirit. Unti-unti. Okay? Kaya lumalabas yung samyo ni Kristo. Okay? Binabasa nila sa akin yung tungkol kay Kristo. So, tingnan po natin mga ilang talata. Chapter 37, Awit, chapter 37, verse 31. Ang kautusan ng kanyang Diyos sa puso niya taglay. Hindi nadudulas ang kanyang mga hakbang. Dahil nakasulat sa ating puso yung pag-ibig ng Diyos, kautusan ng Diyos, hindi madudulas yung ating hakbang. Dahil hinahawak niya tayo. Kasi sabi ng Diyos, sasamahan kita. Lalakad ako sa iyo. Manyiirhan ako sa iyo. Gagabayan kita, tutulungan kita. Deuteronomy chapter 6, verse 6. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ilalagay mo sa inyong puso. Ang salita ng aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ilalagay sa inyong puso. Psalm chapter 119, verse 11, iningatan ko ang inyong salita sa aking puso upang huwag akong makasala laban sa iyo. Iningatan ko ang inyong salita sa aking puso. Ilalagay ko ang inyong salita sa aking puso.
So, meron po ba sa mga kapatiran na nagsasabi, ay mahirap Christian living. Mahirap sundin yung kautusan ng Diyos. So, siyempre, hindi ito madali kasi maraming hadlang. Hadlang ng yung pagnanais ng laman, hadlangan ng salibutan, maraming mga temptation, hindi ito madaling gawin. Pero, meron po tayong tulong ng Holy Spirit. Kung ako lang nag-isa, hindi kaya madaig ang salibutan. Pero, kagaya ng promise ng Diyos sa atin, okay, meron po tayong Holy Spirit. Gabay at tulong ng Holy Spirit. So, Deuteronomy chapter 30, verse 11. Deuteronomy chapter 30, verse 11 to 14, babasahin ko po. Sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, hindi napakabigat para sa iyo, ni malayo. Wala ito sa langit upang huwag mong sabihin, sinong aakyat sa langit para sa atin at magdadala niyon sa atin at magpaparinig sa atin upang aming marinig at magawa. Niwala sa kabila ng dagat upang huwag mong sabihin, sino ang dadaan sa dagat para sa atin, magdadala niyon sa atin, magpaparinig sa atin upang ating marinig at magawa. Verse 14 po, basahin po natin, 3 to 1. Kundi ang salita ay napakalapit sa inyo. Ito ay nasa inyong bibig at nasa inyong puso. Kaya't ito ay inyong magagawa. Okay. Kung nasa malayo ang salita ng Diyos, mahirap kunin natin yan, mahirap abutan natin yan. Pag nasa kabila ng dagat, mahirap abutan natin yung salita ng Diyos. Pero nasaan po yung salita ng Diyos? Nasa ating bibig, nasa ating puso. Nasa ating kamay. Kaya, para mapatuloy po tayo, lumago sa pananampalataya, kailangan po natin isulat itong salita ng Diyos sa ating puso. Tuloy-tuloy. Hindi lamang dito sa Biblia. Kailangan magbabasa ng Bible, kailangan makinig ng salita ng Diyos, kailangan isulat po ito, i-transfer ito sa ating puso. Pag nakasulat na sa ating puso, madali masunod. Pero kung nandito lang, mahirap. Kaya Bible reading po mahalaga. Yung sermon listening, mahalaga. Pagpubulay-bulay ng words of God, mahalaga. Minsan po naririnig ko po yung mga prayer request ng ilang kapatiran, sana lumago ako sa pananampalataya, pero hindi naman nila binabasa yung Bible. Paano mangyari yan? So, sabi po dito, hindi malayo ang salita ng Diyos, napakalapit sa iyo, nasa iyong bibig, nasa inyong puso, ito ay inyong magagawa. Kaya wag natin sabihin, mahirap. Pag narinig ng Diyos, yung ating sinasabi, mahirap, malulungkot siya. Malulungkot siya. Kasi sabi ng Diyos sa Bible, tutulungan kita. Okay. Sa akin ka lalapit. Isinulat ko ang aking kautusan sa inyong puso. So, ngayon po, pinag-aralan po natin tungkol sa sulat ni Kristo. Yung samyo ni Kristo. Kaya sana, pagbulayan po natin yung lesson po ngayon. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Nakita po namin kung gaano kadakilang biyaya at pag-ibig ay tinanggap po namin mula sa iyo.
Isinulat po ng Banal na Espiritu sa aming puso ang inyong kautusan upang matupat at masunod po namin ang inyong banal na kautusan. Ang biyaya, pag-ibig at kabanalan ng Panginoon ay isinusulat ng Banal na Espiritu sa aming buhay araw-araw. Sana po lumago po kami sa aming pananampalataya sa pamagitan ng inyong salita at ipinakatiwala po namin sa inyong makapangyarihan kamay ang aming natitirang panahon sa mundo ito. Lalo na po yung mga kapatiran na nahirapan sa itong panahon ng COVID-19, pagkalooban niyo po sila ng lahat ng mga pangailangan po nila sa katawan sa kanilang pamumuhayang Kristiyano. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.